Happy Lord's Day po. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us, and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in this Lord's Day, we also have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pidabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang Panginoon at upang makapakinig po ng inyong salita. Whenever we gather together, let us understand what is the will of God, and also please teach us how to live as a truly born-again Christian. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa unawain po namin kung ano po ang kalooban ng Diyos at pakiusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. Especially we are living in the end of age, so let us listen at this age and let us be prepared to stand before the Lord. Lalong-lalo na po, kami po ay nabubuhay na sa mga huling panahon, kaya nawa kilalanin po namin yung aming panahon ngayon at maging handa nawa po kami sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. Although we are very busy, let us have a priority to serve the Lord and also to continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Kahit na kami po ay mga abala, nawa magkaroon po kami ng prioridad na paglingkuran ng Panginoon at magpatuloy po sa aming buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo. We are praying for the Young Adult Retreat on August 30 and 31. At dinadalangin din po namin yung darating po na Young Adult Group Retreat sa darating po na August 30 hanggang 31. Please allow us good weather so that the Young Adult brothers and sisters, they can study the Word of God and have fellowship together. Pakusap, pahintulutan niyo po kami na kami po ay makapagtipo ng sama-sama upang sama-sama pong makapakinig ng salita ng Diyos sa mga Young Adult Group Brothers and Sisters. And also we are praying for the Ministers' Retreat from September 4 to 6. At dinadalangin din po namin ang darating po na Ministers' Retreat magmula po September 4 hanggang 6. Please send us more sincere the servant of God who can preach the gospel so that the gospel will be spread all of the Philippines. Pakusap, magsugo ka po ng tapat na mga lingkod ng Diyos na kaya pong may pangaral yung Ebanghelyo upang sa ganun may mas maipalagana pa po ang Ebanghelyo dito po sa Pilipinas. And also we are praying for incoming our Grand Bible Seminar from September 14. At dinadalangin din po namin ang darating po namin na Grand Bible Seminar na mag-uumpisa po mula sa September 14. Let us do our best to evangelize many lost souls so that we can accomplish the will of God through our church. Gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa upang matupad po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Today also there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw din po, meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakiusap tulungan niyo po sila na manatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. If there are someone who is in the middle of the temptation or some the trials, so please give them more wisdom to overcome it. At kung meron man po na nasa gitna po ng pagsubok o ng tukso, pakiusap bigyan niyo po sila ng karunungan upang ito po ay kanilang mapagtagumpayan. And also if there are some brothers and sisters who are having a sickness or difficulties, so please give them more strength to overcome it. At kung meron man po kaming brothers and sisters na mayroong sakit at nasa kahirapan, pakiusap bigyan niyo po sila ng kalakasan upang ito po ay kanilang mapagtagumpayan. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon po na ito, nawa samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open our Bible, Gospel of John, chapter 2, from verse 1 to verse 11. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 2, magmula po sa verse 1 hanggang 11.
Gospel of John, Juan, chapter 2, from verse 1 to verse 11. Ebanghelyo po ayon po kay Juan sa chapter 2, magmula po sa verse 1 hanggang verse 11. Okay, babasahin ko po. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kanan ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugilang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. At kanilang ang dinala. Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha na tubig. Tinawag na pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak, pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa kanan ng Galilea at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Okay, so today we are going to think over this John chapter 2 about the water turned into wine. Kaya ngayong araw po atin pong pag-iisipan dito po sa 1 chapter 2, yung tubig po na naging alak. As you know well, in the John chapter 2, this miracle of the wine, it is the first miracle written in the Bible, in the book of the John. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, dito po sa aklat ni Juan, dito po sa 1 chapter 2, ito po yung pinakaunang himala na naisulat po sa Biblia. As you know well, Jesus Christ performed so many the miracles and wonders through his public life for 3.5 years. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, sa loob po ng 3 kalahating taon, ginawa po ni Jesus yung mga kababalaghan at mga himala sa kanya pong ministeryo. And there are very significant meaning why Jesus Christ performed this kind of the wonders and signs. At mayroon din pong napakahalagang mayroon po itong napakahalagang mga kahulugan kung bakit po ginawa ni Jesus yung ganito mga kababalaghan at mga tanda at himala. Jesus opened the eyes of the blind. Binuksan po ni Jesus yung mga mata ng mga bulag. All the people, we are the spiritual blind. But through the Jesus Christ, we were able to open our spiritual eyes. Lahat po tayo mga tao, tayo po ay espiritual na mga bulag, ngunit sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, nabuksan po yung ating espiritual na mga mata. And Jesus Christ fed more than 5,000 people with the 5 loaves of bread and 2 fishes. At pinakain din po ni Jesus yung 5,000 katao sa pamamagitan po ng 5 tinapay at 2 isda. And according to the John chapter 6, Jesus said, I am the bread from the heaven. At sinabi din po ni Jesus doon po sa 1 chapter 6, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Yes, Jesus Christ came to this world to give us true life. Kaya po si Jesucristo ay pumarito sa mundong ito para bigyan po tayo ng tunay na buhay. Especially Jesus Christ raised the dead Lazarus after he died 4 days later. Lalong-lalo na po, binuhay po ni Jesus yung 4 na araw ng patay na si Lazaro. It means Jesus Christ can give us true life. Ibig sabihin po nito, si Jesucristo, kaya niya po tayong bigyan ng tunay na buhay. Yes. So, when all the people, when we were born in this world, we are spiritually dead. Kaya tayo pong lahat ng mga tao, nang ipinanganak po tayo dito po sa mundo, tayo po ay espiritual na mga patay. But when we believe in Jesus Christ, we can receive eternal life. Pero kapag tayo po ay sumampalataya kay Jesucristo, matatanggap po natin yung buhay na walang hanggan. According to the Ephesians chapter 2, verse 1 said, and you he made alive who were dead in trespass and sins. Kaya sinabi rin po sa Efesos sa chapter 2 sa verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Since Adam and Eve committed sins in the Garden of Eden, all the people, they became also sinner. It means when we were born in this world, we are spiritually dead.
Magmula po nung nagkasala si Adan at Eva, ibig sabihin lahat po ng mga tao ay naging mga makasalanan, tayo po ay espiritual po na mga patay. That's why Bible says, who are dead in trespass and sins. Kaya nga sinasabi po ng Biblia, mga patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. In order to enter eternal heaven, we must be born again. Kaya upang makapasok po dun sa walang hanggang langit, kailangan po munang maipanganak na muli. Yeah, Jesus said, John chapter 3, verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya sinabi po ni Jesus dun sa Juan chapter 3 sa verse 3, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yes, all the people, when we were born, we are spiritually dead. But through the true gospel, while we are listening to the true gospel, our dead spirit will live again. Opo, lahat po tayo mga tao, tayo po ay espiritual na mga patay, pero sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, nung napakinggan po natin yung tunay na ebanghelyo, yung patay po nating espiritu ay muling nabuhay. John chapter 5, verse 25 said, most socially I say to you, the hour is coming, and now the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Kaya sinasabi po sa 1 chapter 5 sa verse 25, katotohanang sinasabi ko sa inyo na dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yeah, like this, in the Bible, there are so many wonders and signs that performed by the Jesus Christ. And all these kind of the signs and wonders and miracles have very significant meaning spiritually. Kaya nga po dito po sa Biblia, napakarami po mga tanda at mga himala po na ginawa ni Jesus. Kaya yung mga himala po na ito na ginawa ni Jesus ay meron po itong mahalagang kahulugan. Today, we are going to think over the first miracle performed by Jesus in the wedding feast in Ghana. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan yung pinakaunang himala po na ginawa ni Jesus doon po sa kasalan sa Cana. Yeah. There was the wedding, and in the middle of the feast, the wine ran out of it. Kaya meron pong isang malaking kasalan at sa kalagitnaan po ng gitna ng handaan, naubusan po ng alak. In Israel, during the feast, if there is no wine, it is very the embarrassing situation. Kaya doon po sa Israel, sa araw po ng kapistahan, kapag naubusan po ng alak, ito po ay isang kahiyahiyang bagay. Because in the wedding ceremony, the wine was the very important. Dahil doon po sa kasalan, doon po sa kanila, ay yung alak po ay napakahalaga. But suddenly, wine ran out of it. Pero bigla po silang naubusan ng alak. Yeah, so the groom and the wife and the family, yeah, I think they might be very embarrassed. Kaya marahil po yung babaeng ikakasal at yung kanyang pamilya, marahil sila po ay napapahiya. So our life can be compared to the house, the feast, which ran out of the wine. Kaya nga po yung ating buhay ay maikukumpara pa ito doon sa bahay ng kapistahan na naubusan po ng alak. And the mother of the Jesus, Mary, asked the Jesus the situation. At yung ina po ni Jesus na si Maria, tinanong niya po yung sitwasyon po doon. Yeah, so Jesus made the miracle. Yeah, from the water, turned into the wine. Kaya po si Jesus, ginawa niya po yung isang himala na ginawa niya pong alak yung tubig. Yeah, through this passage, we can receive important spiritual lessons. We can receive the true joy from Jesus Christ. Kaya sa pamamagitan po ng mga talata na ito, makakakuha po tayo ng espiritual na aral na matatanggap po natin yung tunay na kasiyahan mula po kay Hesus Kristo. So, the title of today's sermon is True Joy Given by the Lord. Kaya po yung pamagat po ng ating sermon ngayong araw, ang tunay na kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Yeah. True joy given by the Lord. Ang tunay na kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Okay, let's open our Bible, the John chapter 2, Kaya buksan po natin sa Juan sa chapter 2, from verse 1 to 3. magmula po sa verse 1 hanggang 3. Again, babasahin ko po. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan
Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Yeah. So there was a wedding in the Ghana of Galilee, and the mother of the Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding, but suddenly the wine ran out of it. Kaya dito po, inanyayahan po si Jesus at yung kanyang mga alagad sa kasalan, nung magkulang po yung alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. As I already explained, the wine in the feast of the Israel is very important. Gaya po ng aking ipanaliwanag, yung alak po sa kapistahan doon po sa Israel, ito po ay napakahalaga para sa kanila. Yeah, according to the verse 3, they ran out of the wine. The mother of the Jesus said to him, they have no wine. So through this verse, we need to understand, in the middle of the wedding ceremony, suddenly the wine ran out of it. It means the joy and the pleasure disappeared, stopped. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, maintindihan po natin, sa kalagitnaan po ng kasalan, naubusan po sila ng alak, ibig sabihin, nawala na po, naglaho na po o tumigil na po yung kasiyahan, yung kagalakan. First, we need to think about this world can be compared to the house. The feast, ran out of the wine. Kaya una po, dapat po natin maintindihan na ito pong sanlibutan ay maikukumpara po sa bahay ng kapistahan na naubusan po ng alak. If there is no wine, there is no the joy. There is no anymore the pleasure. Kaya kung wala ng alak, wala na pong anumang kagalakan o kasiyahan pa. Many people, they are trying to find their physical, the pleasure and also joy through their life. Kaya marami po mga tao, hinahanap po nila yung kanilang kasiyahan o kagalakan doon po sa kanilang pisikal na buhay. But first, we should know our physical pleasure and physical the happiness just temporary, and then will be disappeared. Pero dapat po nating tandaan na yung pisikal po na kasayahan sa atin, ito po ay panandalian lamang at ito po ay maglalaho. Let's open our Bible. Kawikaan, Proverb 14. Buksan po natin sa mga Kawikaan 14. Kawikaan 14, verse 13. Sa Kawikaan po, 14, dito po sa verse 13. Kawikaan, chapter 14, verse 13. Kawikaan chapter 14, dito po sa verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maging sa pagtawa, ang puso ay mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Even in laughter, in the heart of my sorrow, and the end of mirth may be grief. So, according to this verse, we can understand the laughter and the joy in this world that is not true joy or true happiness. Kaya ayon po sa mga talata po na ito, na yung pagtawa at yung kasiyahan dito po sa mundo, ito po ay hindi tunay na kasiyahan. You may know the story of the King Solomon of Israel. He experienced everything. Kaya marahil po ay nalalaman po ninyo yung kwento ni Haring Solomon doon po sa Israel, naranasan niya po yung lahat ng mga bagay. The palace was covered with gold, and he used the gold vessels. Yung kanya pong palasyo ay napapalibutan po ito ng mga ginto at yung kanya pong mga sisidlan ay gawa po sa ginto. And he had much wisdom rather than any others. At meron po siyang mas maraming karunungan kaysa po sa ibang mga tao. And also even he had 1,000 wives. At nagkaroon din po siya ng 1,000 asawa. But after he experienced all these things, according to the Ecclesiastes, he said, vanity of vanities, all things vanities. Pero pagkatapos po niyang maranasan yung lahat ng mga bagay na ito, ayon po sa aklat ng Ecclesiastes, sinabi po niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Many people, they are working very hard in order to make money. So, they think if they make money, they will be happy. Kaya maraming tao po, sila po ay masipag na natatrabaho upang kumita po ng pera, pero inisip po nila na sila po ay magiging masaya kapag kumita sila ng maraming pera. What do you think? Money can give us the true happiness? Ano po sa palagay ninyo, makapagbibigay ba ito ng kasiyahan yung pera? Maybe you can get some satisfaction, but that is not true happiness or true joy. Marahil ay makakakuha po kayo ng kasiyahan, ngunit hindi po ito tunay na kasiyahan o kagalakan. Some people, they are trying to study a lot in order to get some
master's degree or a PhD degree, doctor degree. Kaya maraming tao din po, sila po talaga ay nag-aaral po ng mabuti upang makakuha po sila ng master's degree o kaya PhD degree. There might be some satisfaction, but that is not also true joy or true happiness. Marahil ay meron din po doong kasiyahan, ngunit hindi po ito tunay na kagalakan o kasiyahan. Some people, they are trying to get the power in this world. At yung iba po mga tao, sinusubukan po nilang kunin o magtamo ng kapangyarihan dito po sa mundo. Although you are in the very high position and you get the power, that is not forever. That is just temporary. Kaya kahit na ikaw po ay nasa mataas na posisyon at mayroon kang kapangyarihan, ngunit ito po ay panandalian lamang. In Korea, some of our brother was trying to evangelize his friends. Kaya doon po sa Korea, meron po tayong isang brother na sinubukan niya pong evangelize yung kanyang mga kaibigan. Yeah, so the couple, his friends couple, so he had a chance to talk with them. Kaya po yung kaibigan po niya na mag-asawa, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makausap po sila. The brother asked the friend's wife, Are you happy in your life? Kaya yung brother po natin, tinanong po niya yung asawang babae ng kanyang kaibigan, masaya ka ba sa buhay mo? Yeah, she said, yes, I'm very happy because my husband has a good job and my children, they are studying very well and all of our family safe. Kaya nga sinabi po ng babae, dahil meron yung asawa ko ay merong magandang trabaho, yung mga anak ko ay nag-aaral na mabuti, at lahat ng pamilya ko ay nananatiling ligtas. Yeah, all family members are healthy. Kaya lahat ng pamilya ko ay sila ay malusog. So there is no problem. Kaya Everything is going well. Kaya wala kong anumang problema at lahat ay nagiging maayos. But the brother, he had a chance to talk with the wife 1 year later. At yung brother po natin ay nagkaroon po ulit siya ng pagkakataon na makausap po yung asawang babae pagkalipas po ng isang taon. But the situation was completely changed. So the husband, the brothers, the friends, the husband, he lost the job. He fired from his company suddenly. Kaya pagkalipas po ng isang taon, muli pong nalaman ng brother po natin na yung asawang lalaki ay nawalan po siya ng trabaho dun sa kanyang kumpanya. And he started the restaurant, the restaurant. But in the middle of the working, there was some trouble with the customer. And then while they are fighting, the husband suddenly died. Kaya nagkaroon po siya ng maliit na negosyo ng restaurant at sa kalagitnaan po nito ay nagkaroon po siya ng pagtatalo doon po sa customer at sa kalagitnaan po siya po ay namatay. Yeah, just 1 year ago, everything was very good. They are very happy and all family members are doing well. But suddenly, the problem started and everything is destroyed. Kaya noon sila po ay masaya, yung kanilang pamilya ay maayos, walang problema, pero bigla nagkaroon ng problema at sila po ay nawasak. So we should remember the joy and happiness in this world will not forever. Kaya dapat po natin tandaan na yung kasiyahan dito po sa sanlibutan ay panandalian lamang. Unang Thessalonica chapter 5, Sa unang Thessalonica po sa chapter 5, verse 3. dito po sa verse 3, Unang Thessalonica chapter 5, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, daramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Yeah, peace and safety. When they say peace and safety, then sudden destruction come upon them. So we do not know what will happen tomorrow. Kaya sinasabi po, kapayapaan at katiwasayan, kagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, kaya hindi po natin alam kung ano po yung magaganap bukas. As you know well, the Proverbs chapter 27 verse 1 said, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Kaya kagaya po na sinasabi sa Kawikaan chapter 27 sa verse 1, na wag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang dadali ng bukas. Yeah. And let's open the Bible. Santiago, James chapter 4, verse 14. Buksan po natin sa Santiago sa chapter 4. Santiago chapter 4, verse 14. Sa Santiago chapter 4, dito po sa verse 14.
Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yeah, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? Yeah, many people, they have their own plan. They have a dream. I will do this, and I will do this. I will make much money. I will make a success in this world. Kaya maraming tao po, sila po ay gumagawa ng kanilang mga plano, mga pangarap, gagawin ko ito, gagawin ko iyon, kikita ko ng maraming pera. But what the Bible says, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time, then vanishes away. Pero ano pong sinasabi ng Biblia? Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang sangaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yeah, so our life is just temporary. Our physical life is just temporary. Kaya po yung ating pisikal na buhay ay panandalian lamang. And also, we do not know what will happen tomorrow. At hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari bukas. Yeah. So, we should know the joy of this world is just temporary. Kaya po dapat po nating malaman na yung kagalakan po o kasiyahan dito po sa mundo ay panandalian lamang. Let's open the Bible. Isaiah 40. Buksan po natin sa Isaías 40. Verse 6 and 7. Magmula po sa verse 6 hanggang 7. Isaiah 40, verse 6, verse 7. Isaías 40. Magmula po sa verse 6 hanggang 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing, at sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang, ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, kapag ang hininga ng Panginoon ay humihihip doon, tunay na ang mga tao ay damo. Yeah, all flesh is grass. All its loveliness is like a flower of the field. The grass will be withered and then dried. Kaya po, lahat ng laman ay damo, lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang, yung mga damo po ay kaalaunan po ay natutuyo. Yeah, when we look at our flesh, yeah, there are also some the senior citizens, more than 60 years old or 70 years old. They were also very young, but when the time goes on, yeah, they also got old. Kaya po dito po sa atin, meron po tayong mga senior citizen, meron po mga 60 o 70 years old na po yung edad. Ngunit noon po sila po ay mga bata pa, ngunit paglipas ng panahon sila rin po ay tumanda na. Yeah, according to, let's open the Bible, Awit 39, Tingnan po natin sa mga awit 39. verse 4. Dito po sa verse 4. Verse 4, 5, babasahin ko po. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayo, nagaya ng isang hininga lamang. Yeah, David also prayed, according to this Awit 39, Lord, make me to know my end, and then what is the measure of my days, that I may know how the frail I am. We are frail. Kaya ayon po dito sa mga awit po ni David, sinabi po niya, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. You have made my days as handbreadth. Handbreadth. Is it big or small? Kaya po yung tunay ng bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Handbreadth. Is it wide or narrow? Kaya po yung ating palad, ito po ba ay malapad o makipot? It is very narrow. It is very small. Kaya ito po ay napakakipot lamang at napakaliit It lamang. means our life, our physical life, it will be just temporary. Ibig sabihin po nito, yung ating pisikal na buhay ay panandalian lamang. Yeah. According to Awit 89, verse 47 also, remember how short my time is. How short my time is. My time is very short. At ay dapat din po natin tandaan na sinabi po dito, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Yeah. Let's open the Bible.
Ecclesiastes chapter 7. Buksan po natin sa Ecclesiastes sa chapter 7. Ecclesiastes chapter 7, verse 2. Sa Ecclesiastes po, chapter 7, dito po sa verse 2, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at tiglalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Yeah. Better to go to the house of mourning than to the house of the feasting. Yeah, according to the John chapter 2, there is the house of the feast, wedding ceremony. Kaya ayon po dun sa Juan chapter 2, meron po dong bahay ng pagdiriwang o bahay ng kapistahan. But here, Ecclesiastes chapter 7, verse 2, better to go to the house of mourning. Pero dito po sa Ecclesiastes sa chapter 7 sa verse 2, sinabi po, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa. Most of the people, they like to go to the house of the feast because there will be the wine, there will be the dancing and singing. Kaya karamihan po sa mga tao, mas gusto po nila na pumunta doon po sa bahay ng pagdiriwang dahil doon po merong alak, merong sayawan at merong kantahan. If they only focused on their physical pleasure and the material things, they cannot realize what is the real meaning of their lives. Kung sila po ay nakatuon lamang sa kanilang pisikal na buhay at sa mga material na mga bagay, hindi po nila maunawaan yung tunay na layunin ng kanilang buhay. But when you visit the house of the mourning, there will be the death and also there will be the sorrows. Pero kung kayo po ay pupunta doon po sa bahay ng pagluluksa, doon po ay merong kamatayan at merong pong Yeah, pagluluksa. when you think about the death someday, you will be also prepared. And also you will think about what is the real meaning of your life. At kapag pumunta ka po doon sa bahay ng pagluluksa, doon po sa kamatayan, may pag-iisipan mo po yung iyong kamatayan sa iyo, doon po sa iyong buhay. We should remember this world can be compared to the feast, which the ran out of the wine. Dapat po natin tandaan na ito pong sanlibutan yung ating mundo ay may kukumpara po sa bahay ng pagdiriwang na naubusan po ng alak. So, we should know the joy of this world is temporary. Kaya dapat po nating malaman na yung kagalakan o kasiyahan dito sa mundo ay panandalian lamang. And will be in vain. At ito po ay magiging walang kabuluhan o walang pakinabang. Yeah. So we should know. Yeah. Why we thought about this John chapter 2, the house, the wedding, the feast ran out of the wine can be compared to this world. Kaya ngayong araw po na ating pong ito pong sa 1 chapter 2, na ikinumpara po yung ito pong bahay ng kapistahan dito po sa sanlibutan. When we come to know this situation, we will come to have poor in our spirit. Kaya kapag natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Matthew chapter 5, Sa Mateo po sa chapter 5, Matthew chapter 5, verse 3 and 4. Mateo chapter 5, magmula po sa verse 3 hanggang 4, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Who shall inherit the kingdom of heaven? Yeah, so those who are in the poor in spirit. Kaya sino po ba yung mga magmamana ng kaharian ng langit? Sila po ng mga dukha sa Espiritu. So I know many of our Filipino brothers and sisters, they are not rich, they are poor. Of course, yeah, physically poor, but when you are really spiritually poor, you can be really blessed by the God. Kaya alam ko po dito po sa ating mga Pilipino, karamihan po ay talagang mahirap po sa pisikal. Ngunit kahit na ikaw po ay pisikal po na mahirap, ngunit ikaw kahit na dukha ka po sa Espiritu, ngunit ikaw po ay mapalad sa Panginoon. If you are really rich, like a millionaire or a billionaire, it's not easy to get the salvation.
it's very difficult to be saved. Kaya kung ikaw po ay mayaman, kung ikaw po ay bilyonaryo o milyonaryo, mahirap po para sa iyo na maligtas. Yeah, Jesus also said, the rich man is very difficult to enter the kingdom of heaven. Kaya sinabi rin po ng Panginoong Yesus na maging yung mga taong mayayaman ay mahirap na makapasok sa kaharian ng As langit. you know well, the Matthew chapter 19, there is the story of the young rich man. Kaya po ng inyong nalalaman, sa Mateo chapter 19, naroon po yung kwento ng isang binatang mayamang He lalaki. also had the interest to get the eternal life. Nagkaroon din po siya ng interes na makuha po niya, matamo po niya yung buhay na walang hanggan. But why? He was not able to follow the Jesus. Pero bakit po ba hindi niya po nagawang sumunod doon po kay Jesus? Jesus told him, you sold all of your possession and then give it to the poor and you follow me. Dahil sinabi po sa kanya ni Jesus, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga duka at sumunod ka sa akin. But the young rich man, he was not able to abandon his possession. Pero ito pong binatang mayaman, hindi niya po nagawang iwanan o pabayaan po yung lahat ng kanyang ari-arian. Yeah, he had much possession. He was really rich. That's why he was not able to give up. Kaya siya po ay isang taong mayaman at marami po siyang ari-arian, kaya hindi niya po itong nagawang maisuko. The young rich man, he chose his the possession and the richness rather than eternal life. Kaya ito pong binatang mayaman, mas pinili po niya yung kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan, kaysa po sa buhay na walang In hanggan. this world, there are many rich people who relied on their possession and their money. Kaya dito po sa mundo, maraming tao po na umaasa lamang po sila sa kanilang kayamanan o kanilang mga pera. It's not easy to get salvation. Kaya hindi po madali para sa kanila na makakuha ng kaligtasan. When we really realize our life is just temporary and our life are really in vain, we will find the truth and then we will get the eternal life. Kapag naunawaan po natin na yung ating buhay ay panandalian lamang, doon po natin hahanapin yung katotohanan at matatamo po natin yung buhay na walang hanggan. Okay, let's go back to the John chapter 2. Balikan po ulit natin sa Juan sa chapter 2. Okay, from verse 5 to verse 9. Magmula po sa verse 5 hanggang verse 9. Babasahin ko po. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilang ang dinala. Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak at hindi niya nalalaman kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig, tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal. Yeah, in the middle of the feast, the wine ran out of it. It's very difficult situation and embarrassing situation. Kaya sa kalagitnaan po ng kasalan, sa gitna po ng kapistahan, bigla pong naubos po yung alak at ito po ay isang nakakahiyang At sitwasyon. that time, the mother of the Jesus, Mary, she came to the Jesus and asked the help. Kaya ng mga oras po na ito, pumunta po si Maria na ina po ni Jesus doon po sa kanya at tumingi po siya ng tulong. Yeah, so she said to him, they have no wine At sinabi po niya, wala silang alak. because there is no one who can solve this problem. Dahil wala pong sinaman yung makapaglulutas po ng problema na ito. So when the mother of the Jesus told him, Jesus, and then the Mary also said to the servant, if you look at verse 5, his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Kaya sinabi rin po dito sa verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Because she believed that Jesus Christ can solve this problem. Dahil naniniwala po siya, sumasampalataya po siya na kaya pong lutasin ni Jesus yung problema po na ito. And Jesus said to the servant, bring the water and then fill up the water pots of the stone. At sinabi po sa kanila ni Jesus na kunin ninyo ang tapayang bato at kunin ninyo ang tapayan ng tubig at punuin ninyo ito ng tubig. Yeah, there were 6 parts of the stone, six water part of the stone. Kaya meron po ditong 6 na tapayang bato. Yeah, according to the Jesus word, the servant they just fill up the water.
Kaya ayon po sa salita po ni Jesus, yung mga alagad sinunod lamang po nila at pinuno po nila ito ng tubig. Maybe the servant, they could not understand what they are doing. They are just to bring the water and then fill up. Marahil sa unang pagkakataon, hindi po nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Kumuha lamang sila ng tapayan ng tubig at pinuno po nila ito. In the feast of the wedding, what the people they need the wine. They don't need the water. Kaya sa gitna po ng kapistahan, ano po yung kinakailangan nila? Kailangan po nila ng alak, hindi po nila kailangan ng tubig. But when Jesus said to them, they obeyed. And according to Jesus' word, they brought the water and then filled it in the water pot of the stone. Pero nang inutusan po sila ni Jesus, kaagad po silang sumunod at pinuno po nila ng tubig yung tapayang bato. And what Jesus said, At ano po yung sinabi po ni Jesus? verse 8, and he said to them, draw some out now, and then take it to the master of feast. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. Yeah. So, a few minutes ago, they just filled up the water pot of stone with the water. Kaya ilang minuto lamang po yung lumilipas, pinuno po nila ng tubig yung mga tapayang bato. And now, Jesus said to them, draw some out, and then take it to the master of the feast. At pagkatapos po, sinabi po sa kanila ni Jesus, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. Yeah, verse 9, when the master of the feast had tasted the water and that was made wine, and did not know where it came from, but the servant who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. At dito po sa verse 9, nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak, at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig, tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal. Yeah. So, the master of the feast, he did not know where this wine came from. Kaya po yung pinuno po ng handaan ng kasalan, hindi po niya alam kung saan po nanggaling yung tubig po na ito. But servants, they knew because according to the Jesus word, they fill up the water in the water pot of the stone. Pero alam po ito ng mga alagad po ni Jesus dahil kumuha lamang po sila ng tapayang bato at pinuno po nila ito ng tubig. So how is it possible? How the water turned into wine? Kaya paano po ito naging posible? Paano po ito nangyari na yung tubig ay naging alak? First, we should know who is Jesus. Kaya una po, dapat po nating malaman kung sino po si Jesus. Jesus is God himself, and Jesus is also creator. Si Jesus, siya po mismo yung Diyos at siya rin po ay Yeah, tagapaglikha. he is almighty and he is omnipotent. Kaya si Jesus, siya po ay isang makapangyarihan. So, for Jesus, it's not difficult to make the water into wine. Kaya nga po, para po kay Jesus, hindi po mahirap na gawing alak po yung tubig. What will be the procedure to make the wine? Kaya ano po ba yung paraan para po maging alak para sa paggawa po ng alak? First, you need to plant the vine tree in the field. Una po, kinakailangan mo po munang magtanim po ng ubas doon po sa lupa. And for several years, you will cultivate it. And when the vine tree bears the grape, you will harvest the grape. Pagkatapos po ng ilang panahon, ito po ay inyong aanihin at ito po ay inyo pong pipigain yung ubas. And with the grapes, you will squeeze it, and then with the grape juice, after it is fermented, it will be changed into the wine. Kaya po ito pong ubas, kapag ito po ay naani na, ito po ay inyong pipigain at pagkatapos ito po ay papaasimin sa loob po na mahabang panahon. So it will take a long, and also it is a long procedure. Kaya tumaabot po ito ng mahabang panahon na matagal po na paraan. But how long did it take Jesus Christ to make from water to wine? Pero gaano po ba katagal yung ginawa po ni Jesus na ginawa niya pong alak yung tubig? Only few minutes. Kaya sa loob lamang po ito ng ilang minuto. So through this verse, we need to clearly understand who is Jesus Christ. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, dapat po nating maunawaan kung sino po si Hesukristo. Revelation chapter 4, Sa Apokalipsis po sa chapter 4, verse 11. dito po sa verse 11,
Revelation chapter 4, verse 11. Apocalypse chapter 4, dito po sa verse 11, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by you will they exist, and they were created. Yes, Jesus Christ, Creator, God Himself. That's why all things were created by the Lord. Opo, si Jesucristo, siya po mismo yung Diyos at tagapaglikha, kaya ginawa po ng Panginoon yung lahat ng mga bagay. So, for Jesus, it is not necessary those kind of the procedure and time to make the wine. Kaya nga po para po kay Jesus, hindi niya po kinakailangan yung ganong paraan o ganong kahabang oras. Yeah. When Jesus said, the water just turned into the wine immediately. Nang sinabi po ni Jesus nang sinabi po ni Jesus, kaagad po na naging alak po yung tubig. While we are studying the Bible, it is very important to clearly understand who is Jesus Christ and who is God. Kaya sa tuwing pinag-aaralan po natin yung Biblia, kailangan po natin maunawaan kung sino po si Jesucristo at yung Diyos. Jesus is not just a simple man. He is true God. Kaya si Jesus hindi lamang po siya isang simpleng tao, siya po ay isang tunay na Diyos. Yeah. So, according to the Mark chapter 4, when the disciples, they were trying to cross the Sea of the Galilee, and there was the storming, and suddenly the ship, the boat, in the middle of the risk of the death. Kaya nga po doon po sa Marcos sa chapter 4, nung tumawid po yung mga alagad kasama po si Jesus doon po sa dagat ng Galilea, bigla po nagkaroon ng malakas na unos at sumalpok po yung mga alon. At that time, Jesus was very tired. That's why he was sleeping. Kaya na mga oras po na yun, si Jesus po ay pagod kaya siya po ay natutulog. But the disciples, when there were storming and then strong wave, they were afraid of death, and then they wake up the Jesus. Pero nung nagkaroon po ng malakas na unos at nagkaroon po ng malakas na alon, natakot po yung mga alagad at ginising po nila si Jesus. Yeah, let's open the Bible, Marcos chapter 4. Kaya buksan po natin sa Marcos sa chapter 4. Verse 40, from verse 39 to 41, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Sila'y sinidlang ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, "Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Yeah, the disciples, they were very afraid of it, yeah, because of the strong wind and also storming. And the disciples said, "Teacher, do you not care that we are perishing? Yeah, we are dying. Lord, please help." Kaya po yung mga alagad, sila po ay labis na natakot dahil nagkaroon po ng malakas na unos at alon at sinabi po nila kay Jesus, "Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Tulungan mo kami, Panginoon." Then he arose and rebuked the wind, and he said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was great calm. At sinabi po, pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. When just Jesus said to one word, peace be still, and the strong wave and the storming stopped immediately and became the calm. Kaya nang sinabi lamang po ni Jesus, yung mga salita po na ito, "Pumayapa ka at tumahimik ka," tumigil nga po yung hangin at nagkaroon ng katahimikan. Those who witness those kind of the situation, the disciples also, they are really amazed. Kaya yung mga nakasaksi po ng ganong mga ng pangyayari, maging yung mga alagad sila rin po ay talagang labis po na namangha. Yeah.
They feared, verse 41, they feared exceedingly and said to one another, who can be this? Who can this be? That even the wind and the sea obey him. At sinabi po dito sa verse 41, sila'y sinidlang na malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Through this verse, also we can understand who is Jesus Christ. Kaya sa pamamagitan din po ng talata po na ito, maintindihan po natin kung sino po si Jesucristo. Yes, Jesus Christ is creator. Si Jesucristo po ay tagapaglikha. Jesus is God himself. Si Jesus, siya po mismo yung Diyos. Yeah. That's why even the wind and the waves also obey to his word. Kaya nga po maging yung hangin at maging yung alon ay sumunod po sa kanyang salita. And also, we should know the servant, actually they did not know the situation. When Jesus said, fill up the water, the water pot, to the brim. Kaya sa katunayan po, yung mga alagad, hindi po nila talaga alam yung tunay po na sitwasyon. Sinabi lamang po sa kanila ni Jesus na punuin ninyo ng tubig yung mga tapayan. Maybe they could not understand with their knowledge and with their understanding. They are just filling up the water, and then how this water will become the wine. Marahil sa kanilang pag-iisip, talagang hindi po nila naintindihan yung kanilang ginagawa. Ginawa lamang po nila na punuin ng tubig yung mga tapayan. But as Virgin Mary said, whatever he says to you, do it. This is very important. Pero kagaya po na sinabi ni Maria, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo, ito po ay napakahalaga. Those who really have a faith, they can experience the wondrous works of God. Kaya dun sa mga taong mayroong pananampalataya, mararanasan po nila yung kamangha-mangha po ng mga gawa ng Diyos. If they did not obey to the word of Jesus, and when Jesus said, bring the water and then fill it, the water pot with the water, maybe how will it be possible? They need the wine. So what will they do with this water? Kaya marahil po kung hindi po sumunod yung mga alagad po ni Jesus na sinabi sa kanila na punuin nila yung tubig ng mga tapayan, paano ito mangyayari? Kailangan nila ng alak. In that situation, the miracle would not happen. Kaya sa ganong sitwasyon, marahil yung himala po ay hindi po mangyayari. Yeah, they would not experience the wondrous works of God. Marahil ay hindi po nila mararanasan yung kamangha-mangha po ng mga gawa po ng Diyos. In our Christian life, it is also same. Who can experience the great works of God? Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, sino ba yung makakaranas ng mga kamangha-manghang mga gawa po ng Diyos? So those who really obey to the God's word, they will experience the God's work. Kaya doon po sa mga sumusunod sa salita ng Diyos, mararanasan po nila yung pagkilos ng Diyos. Lucas chapter 5. Sa Lucas po sa chapter 5. Verse 5 and 6. Magmula po sa verse 5 hanggang 6. Babasahin ko po. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. As you know well, Simon Peter, he was the fisherman. He had a lot of the experience to catch the fish. Kaya maragay po ng inyong nalalaman, si Simon Pedro, siya po ay isang mangingisda at meron po siyang maraming karanasan sa pangingisda. Yeah, before he met Jesus, he was trying to catch the fish over the night, but it was in vain. He was not able to catch any fish. Kaya bago po niya makilala po si Jesus, siya po ay humuhuli po ng isda sa buong magdamag at wala po siyang nahuling anumang isda. But at the time, Jesus said to Peter, launch out in the deep and let down your net for a catch. Kaya ng mga oras po na yun, sinabi po sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Simon Peter, he was not able to understand the word. According to his experience, it is in vain. Although because he already tried to catch a fish, but it was in vain.
Kaya si Simon Pedro, hindi niya po maintindihan yung sinabi po ni Jesus dahil ayon po sa kanyang karanasan, siya po ay nahumuli na po ng magdamag, humuli po ng mga isda sa buong magdamag, ngunit wala po siyang anumang nahuli at ito po ay naging walang kabuluhan. But important things, what was the response of the Simon Peter? Pero yung pinakamahalagang bagay po, ano po ba yung naging tugon ni Simon Pedro? Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Yeah. But the Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yes, over the night they toiled and they were trying to catch the fish, but it was in vain. Opo, sa buong magdamag, sinubukan po nilang humuli po ng isda, ngunit ito po ay naging walang kabuluhan. But important thing is this is the faith. Pero Nevertheless, at your word, I will let down the net. Pero pinakamahalagang bagay po, ito po yung pananampalataya, subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. While you are having a Christian life, sometimes you cannot understand the situation. Kaya marahil po sa inyong buhay Kristiyano, minsan po sa isang sitwasyon ay hindi po niyo ito naiintindihan. If you are trying to do according to your understanding or according to your knowledge, sometimes you cannot experience the God's work. Kaya kung sinusubukan mo na gawin yung isang bagay ng ayon lamang sa iyong kaalaman o pagkaunawa, hindi mo po mararanasan yung paggawa po ng Yeah, Diyos. think about the situation of the Peter. He already toiled overnight. He was trying to catch fish, but he was not able to catch any fish. It was in vain. Kaya pag-isipan niyo po si Simon Pedro, siya po ay buong magdamag nang humuhuli po ng isda, ngunit wala po siyang anumang nahuli at ito po ay naging walang pakinabang, naging walang kabuluhan. But now, Jesus said to him again, launch out into the deep and let down your net for a catch. Pero sinabi po sa pagkakataon na ito ni Jesus sa kanya, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Yeah. What is the answer, Peter? Actually, I cannot understand this situation, but according to your word, I will obey. And I will let down the net. Pero sa ano po yung naging tugon ni Simon Pedro? Sa katunayan, hindi ko naintindihan yung sinasabi mo, subalit dahil sa iyong salita, ay ihulog ko ang mga lambat. Verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Yeah, when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Yeah, it is wonderful. It is really the great works of God. Kaya talagang ito po ay nakakamangha at ito po isang malaking dakilang gawa po ng Diyos. Yeah. If the Peter would not obey to the word of Jesus, he could not catch any fish. Kung hindi po sumunod si Pedro doon po sa sinabi po ni Jesus, sa salita ni Jesus, hindi po siya makakahuli ng anumang isda. But when the Peter obeyed to the word of Jesus, although he could not understand, he was able to experience the great works, wondrous works of God. Pero nang sumunod po si Pedro doon po sa salita po ni Jesus, naranasan niya po yung mga dakilang gawa po ng Diyos. In our Christian life, it is also same. Yeah, sometimes you cannot understand the situation. Nevertheless, when you obey to the God's word, you will experience the great works of God. Kaya marahil din po sa inyong buhay Kristiyano, minsan ay hindi po niyo naintindihan yung sitwasyon. Gayunpaman, kung kayo po ay susunod sa salita ng Diyos, ay mararanasan ninyo yung gawa ng Diyos. If you read John chapter 9, there is also the story, the one man who was born from the blind. Kaya marahil kung titinan niyo rin po sa 1 chapter 9, meron pong isang lalaki na siya po ay pinanganak na bulag. But at the time, Jesus spat saliva on the ground and then with the mud put on the eyes of the blind. And he said, go wash in the pool of the Siloam. Kaya na mga oras po na yun, dumura po si Jesus doon po sa lupa at pagkatapos ay pinahiran po niya yung mga mata po na bulag at sinabi po niya, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. Yeah, this blind, since he was born, he was blind. Kaya ito pong lalaki na ito, mula nung siya po ay ipinanganak, siya po ay ipinanganak na po na bulag. If he would not obey to the word of Jesus,
that he would never open his eyes. Kung hindi po siya sumunod sa salita po ni Jesus, hindi niya po magagawang mabuksan yung kanyang mga mata. But Jesus said to him, "Go, wash in the pool of the Siloam." Pero nang sinabi po sa kanya ni Jesus, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. When the blind obeyed to the Jesus' word, he was able to open his eyes. Kaya nang sumunod po yung bulag doon po sa sinabi po ni Jesus, kaagad po niyang nabuksan yung kanyang mga mata. Okay, John chapter 9. Tingnan po natin sa 1 sa chapter 9. Verse 7. Dito po sa verse 7. John chapter 9, verse 7. Sa 1 chapter 9, dito po sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sinabi sa kanya, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, nang kahulugan ay sinugo, humayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. He said to him, "Go wash in the pool of Siloam," which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. It's very simple. When this blind obeyed to the word of Jesus, he was able to open his eyes and he was able to see. Kaya po ito po ay napakasimple lamang. Nung sumunod po yung bulag po na ito dahil sa sinabi ni Jesus, siya po ay nagugas doon po sa tubig na Siloam at pagkatapos ay muli po siyang nakakita. Yes. So in our Christian life, obedience is very important. Especially obedience to the Word of God, is very important. Kaya po sa ating pamumuhay Kristiyano, yung pagsunod po ay napakahalaga, lalong-lalo na po yung pagsunod sa salita ng Diyos. Why our Christian life is not changed? Kaya bakit po ba yung ating buhay Kristiyano ay hindi Although nagbabago? many brothers and sisters, they are listening to the Word of God, but they are not trying to obey to the God's Word. Kaya kahit na maraming brothers and sisters, nakikinig sila ng salita ng Diyos, ngunit hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. According to the James chapter 1, verse 22 says, "Be doer, not hearers only." Kaya nga po sinasabi doon sa Santiago sa chapter 1 sa verse 22, maging tagatupad kayo, hindi tagapakinig lamang. What does it mean, doer? You should do it if you really listen to the God's Word. Kaya na pong ibig sabihin ng tagatupad, dapat mo po itong gawin, hindi ka lamang nakapakinig ng salita ng Diyos. While you are listening to the sermon, you will hear a lot of the message and a lot of the lessons. But after you listen, when you go down the stairs, if you already forgot, nothing remains. Kaya sa pakikinig po ninyo ng sermon, napakarami pong mensahe yung inyong napapakinggan, ngunit sa pagbabang po ninyo sa hagdanan, kung ito po ay inyong nalimutan, wala na pong matitirang anuman. That's why obedience to the Word of God is very important. Whenever we listen to the Word of God, we should do our best to practice it through our Christian life. Kaya nga po yung pagsunod po ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Kaya sa pakikinig po ng salita ng Diyos ay napakahalaga na pagsunod ng salita ng Diyos. I already explained, this world can be compared to the feast, which ran out of wine. Kaya pinaliwanag ko na po na dito po sa gitna po ng kapistahan, sila po ay naubusan ng alak. In this world, there is no true happiness. There is no real joy. Dito po sa mundo ay wala pong tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan. But Jesus Christ came to this world to give us true joy. Pero si Jesucristo, siya po ay pumarito sa mundong ito para bigyan po tayo ng tunay na kagalakan. Jesus Christ changed our sorrows to joy. Kaya po si Jesucristo, binago niya po yung ating pagdurusa patungo sa kagalakan. Isaiah 25, Sa Isaías po 25, Isaiah 25, verse 6. sa Isaías 25, dito po sa verse 6, Verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan na matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Yeah. And in the mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces, a feast of wine on the lees, of fat things full of marrows, of well the refined wines on the lees. Yeah, our Lord prepared the best wine.
Kaya nga po yung ating Panginoon, inihanda niya na po yung pinakamainam po na alak, pinakamagandang alak. The master of the feast also said, usually the people at the first time they will provide the good wine, and later when the people have well drunken, they will bring the inferior. Kaya nga po maging yung pinuno po ng handaan, sinabi din po niya, karamihan sa mga tao, sila ay nagbibigay ng mga mataas na uri ng alak, at kapag yung mababang uri ng alak kapag yung mga panauhin ay nakainom na, binibigay na po nila yung mababang uri po ng alak. But when the servant brought the new wine, which wine it came from the water, turned into the wine made by the Jesus, and then he was surprised. You still have kept the good wine until now. Kaya nga po nang dinala po ng lingkod po ni Jesus, yung alak po yung tubig po na naging alak, nung natikman po ito ng pinuno ng handaan, nagulit siya po ay talagang namangha dahil sinabi po niya, subalit hanggang ngayon ay tinabi mo ang mabuting alak. Yeah, we should know what is this, the refined wine, or best choice of wine. Kaya nga po dapat po nating malaman kung ano po yung bagay po na ito na itinabi niya yung pinakamabuting alak. Yeah, this can be given by the Lord. This is the true joy given by the Lord. Kaya ito po ay nagmumula po sa Panginoon, ang tunay na kagalakan ay binigay ng Panginoon. Awit number 30. Sa awit po number 30. Verse 11. Dito po sa verse 11. Awit number 30, verse 11. Sa awit 30, dito po sa verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong ginawang sayaw para sa akin ang pagtangis ko, hinubad mo ang aking damit sako, at binigkasan mo ako ng kagalakan. You have turned for me my mourning into dancing. You are put off my sackcloth and clothed me with gladness. This means we can receive the real happiness and true joy from the Lord. Kaya ibig sabihin po nito na matatanggap po natin yung tunay na kasiyahan po mula sa Panginoon. Yeah, think about, before you get salvation, there was not any true happiness. Our life was like in vain. Kaya pag-isipan niyo po ito, bago po ninyo natanggap yung kaligtasan, wala pong anumang tunay na kasiyahan sa iyong buhay, yung ating pong buhay ay walang kabuluhan. But when we get the salvation, we have a hope to enter the eternal heaven. Pero na natanggap po natin yung kaligtasan, nagkaroon tayo ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit. Yeah. Isaiah 12, Sa Isaías po 12, Isaiah 12, verse 2 and verse 3. sa Isaías 12, magmula po sa verse 2 hanggang 3. Okay, verse 2, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Yeah, therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation. Right? So, how can we get the real joy and real happiness? Since we get salvation, we can experience the true joy through the Jesus Christ. Kaya paano po ba natin matatamo yung tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan? Magmula nung tayo po ay naligtas, natanggap po natin yung tunay na kagalakan sa Panginoong Hesus. Jesus Christ, since He was resurrected, He appeared in the middle of disciples. Kaya si Jesucristo, nung siya po ay muling nabuhay, nagpakita po siya dun sa kanyang mga alagad. According to the John chapter 20, after He was resurrected, Jesus said to the disciples, "Peace be with you, peace be with you." Pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, ayon po dun sa 1 chapter 20, sinabi po niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo, kapayapaan ang sumainyo. This peace, what the disciples received, this is really different from the peace
which they can receive from this world. Kaya yung kapayapaan po na ito na tinanggap po ng mga alagad ay iba po ito mula po sa kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Yeah, that is the true peace. Although we experience some difficulties or problems, yeah, this true peace can exceed all kinds of the trials and difficulties. Kaya ito pong tunay na kapayapaan, kapag natanggap po natin itong tunay na kapayapaan, magagawa po nitong higitan yung ating mga pagsubok at kahirapan. True joy also same. Although we are trying to get the real happiness, satisfaction, and joy from the physical things and material things, but that was temporary and that was in vain. Kaya parehas din naman po sa tunay na kasiyahan, hindi po natin makukuha yung tunay na kasiyahan, kahit nahanapin po natin yung kasiyahan sa pisikal na buhay at sa material po na mga bagay, ngunit ito po ay walang kabuluhan. But after we get salvation, we were able to experience what is the true joy in the Lord. Pero pagkatapos po natin matanggap yung kaligtasan, nagawa po nating maranasan yung tunay na kagalakan mula sa Panginoon. Awit number 4. Sa mga awit po, number 4. Verse 7. Dito po sa verse 7. Awit number 4, verse 7. Sa awit number 4, dito po sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. You have put gladness in my heart, more than in the season of that their grain and the wine increase. Right? So, this means we can receive the true joy and true happiness through the Jesus Christ. Kaya ibig sabihin po nito na magagawa po nating matanggap yung tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan mula po sa Panginoong Jesucristo. Jeremiah 32, Sa Jeremias po 32, verse 41. dito po sa verse 41, Jeremias 32, verse 41. Jeremias 32, dito po sa verse 41, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y magagalak sa kanila, nagawan ko sila ng mabuti, at sa katapatan ay itatanim ko sila sa lupaing ito ng aking buong puso at buong kaluluwa. Yeah, here also, yes, I will rejoice over them to do them good. Huh? I will rejoice. So, God can give us the true happiness and true joy. Kaya po yung Diyos, kaya niya po tayong bigyan ng tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. And Ecclesiastes chapter 2, At sa Ecclesiastes din po sa chapter 2, Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Ecclesiastes chapter 2, dito po sa verse 26, Okay, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan, ngunit sa makasalanan ay binibigyan niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubuntun upang maibigay sa kanya na kinalulugdan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulahan sa hangin. Yeah, for God gives wisdom and knowledge and joy to the man who is good in his sight. Right? So, our born-again Christian, we should receive the joy from our Lord Jesus Christ, not from this world. Kaya tayo po mga born-again Christian, dapat po nating tanggapin, matanggap yung tunay na kagalakan mula po kay Hesus Kristo, hindi po mula po dito sa sanlibutan. As a born-again Christian, yeah, we should remember this. Sometimes the brothers and sisters, they are trying to get the satisfaction or joy from the physical things or material things. Kaya sa ating mga born-again Christian, minsan yung mga brothers and sisters ay hinahanap nila yung tunay na yung kasiyahan dito sa mga physical na mga bagay at material na mga bagay. But as I already explained, the joy of this world is temporary or will be in vain.
Pero kagaya po ng aking sinabi, na yung kasiyahan dito po sa sanlibutan ay panandalian lamang. Yeah, where can we receive the true joy? Kaya saan ba natin matatanggap yung tunay na kagalakan? We can receive the true joy from the Lord. Kaya matatanggap po natin yung tunay na kagalakan mula sa So Panginoon. the joy given by the Lord, that is the true joy. Kaya po ang kagalakan na ibinibigay ng Panginoon, ito po yung tunay na Okay, one kagalakan. more verse, Awit 16. Kaya isa pa pong talata sa awit 16, Awit number 16. sa mga awit number 16, Verse 11. dito po sa verse 11, Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Yeah, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Right? So, in your presence is fullness of joy. Truly born again Christian, where can we get the true happiness and true joy? Kaya sinabi po sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa ating mga born again Christian, saan ba natin makukuha yung tunay na We kasiyahan? can receive the true joy in the Lord. Kaya matatanggap po natin yung tunay na kagalakan sa Panginoon. At your right hand are pleasures forevermore. Yeah, the joy and the pleasure, will be forever. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman, kaya yung kagalakan at kasayahan, ito po ay magpakailanman. Okay. So today, according to the Gospel of John chapter 2, through the story of the water into wine, we learned about the lessons. Kaya ngayong araw po ay natutunan po natin dito po sa 1 chapter 2, yung tubig po na naging alak at nakakuha po tayo ng espiritual na mga aral. Yeah, this world can be compared to the feast which he ran out of the wine. Kaya po yung mundong ito, yung sanlibutan po na ito ay may kukumpara po sa bahay na kapistahan na naubusan po ng alak. And the joy of this world is temporary and will be in vain. At yung kasiyahan po dito po sa sanlibutan sa mundo ay panandalian lamang. Yeah. So the water turned into wine. It means Jesus Christ can give us true joy and true happiness. Kaya po yung tubig po na naging alak, ibig sabihin po nito na si Jesucristo, kaya niya po tayong bigyan ng tunay na kasiyahan at kagalakan. So the joy given by the Lord, this is the true joy. Kaya po yung kagalakan ay binibigay ng Panginoon, ito po yung tunay na kagalakan. So as a born again Christian, when we abide in the church, when we abide in the Lord, this is the way to experience the true happiness and true joy. Kaya po bilang isang born again Christian, kung tayo po ay mananatili sa church, mananatili sa Panginoon, matatanggap po natin yung tunay na kagalakan. Naintindihan niyo na po? Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, through the Gospel of John chapter 2, we learned about what is the true joy in our life. Banal at mahabagin namin naman Diyos, ngayong araw po ay natutunan po namin sa 1 chapter 2, ang tunay na kagalakan po na binibigay ng Panginoon. We came to understand more clearly the true joy can be given by the Lord. Naunawaan po namin ng malinaw na yung tunay na kagalakan po ay ibinibigay po ng Panginoon. Satan is always trying to tempt us with the worldly things and the physical things. Si Satanas po ay palagi po kaming sinusubukan at tuksohin ng mga makasanlibutang mga makamundo pong mga bagay. Please protect all of our brothers and sisters from the temptation of Satan. Pakiusap, protektahan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. Let us enjoy the true joy in the Lord. Nawa, masiyahan po kami sa kagalakan po namin sa Panginoon. Let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nawa, may pagpatuloy po namin yung aming tapat na pamumuhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.